Anong nangyari dyan, boss? Umovertake ng alanganin, sir eh. Sino? Mabigat yung karga ko, yung bus. Umovertake ng alanganin. Palusong, sir eh. Mabigat ng karga ko, sir. Saan tumama? Umovertake siya ng alanganin. Napakabigat ng karga ko. O di nakakayanin ng preno, sir. Napakabigat ng karga ko. Ano number, boss? Wait lang, boss. Sige. May aksidente, Boss, ano number, boss? Buti ko lang yung number, boss. Wag na. Wait lang, sir. Ginano ko rin yung informasyon nila, sir. Wait lang. Ano ba yung number? 0938 173 173. Sige, boss. Yan. Sige. Matawag ako, boss, ha? Miss ka lang, Nung pagbalik nga namin, agad namin sila ni contact. Ayun, at kausap na din ng driver ko. Bali, nagpaalam kami sa dispatcher. Hanggang Grand Villas lang, sasakay namin. Doon kasi napagkasunduan na lugar para makapag-usap. Sa gayon, may maparadahan ng bus at di makabala sa daloy ng mga sasakyan. Heto nga't nagbababa na ako ng mga sinakay namin ng mga bagahe. Halos karamihan nga lang din pala ng naisakay namin, puro bagahe lang din. Malaking bagay na din at malaking tulong sa mga pasahero na may mga dala. Dahil kami lang din ang maluwag para may mapagsakyan ng mga bagahe nila. Nang makarating na nga kami dito sa may barangay Loma, nais lang namin yung parada ng bus para hindi makabala. Tapos agad ko na rin chinek yung tama ng bus namin. Pakahaba nito. Mula doon. Naditis mula dito. Ito. Hindi, wala naman siyang crack. Ito medyo bumaon dito kaya lang hindi naman nag-crack. Ganda sa dulo. Yun yung inabot. Kaya ito, kailangan kausapin ng driver. At habang chinecheck nga namin yung bus, wala naman ibang tama, kundi sa may salamin lamang. Maaaring nasabitan lang ng bubong ng kulong-kulong at wala nangyaring banggaan o impact dahil wala namang ibang damage yung bus. Maya pa dumating na rin may-ari ng kulong-kulong. Ayan pa, dumating na yung yung may-ari ng kulong, tapos yung driver daw hindi makapunta kasi dahil nga nasagi yung sa may bandang left niya, sabi yung shoulder daw medyo tinamaan. Good morning. Patay almusal. Mamaya pa ako mag-aalmusal. Hindi pa nga ako nakapagkape. Ay. Sana magkasundo na kagad sila para makaalis na rin kagad kami. Wala naman masyadong na-damage at wala rin damage sa bus. Siyempre, bilang isang responsableng driver, pagka na-involve sa kahit malaki man o kahit na pinakamaliit na mga damage, normal na dapat asikasuhin, huwag tatakbuhan. Bato, sira na yung relo ko kailangan ko nang bumili kaya wala pala akong pambili. Bato, tanggalin sa bat. Sama talaga sa pasada, kaibigan, hindi maiwasan lalo na masama ang panahon. Oo nga kaya nga doble ingat talaga, doble ingat. Saka kung dumating man yung ganun, huwag natin tatakbuhan, kasi kasuhin natin kaagad. Kaya hindi na nagsakay pa rin naman kami pa uwi, yung mga Marilao, tapos hanggang Grand Villas lang sinabihan namin pasahero. Kaya nagsakay kami ng mga bagahe kanina, mga bababa ng Divine, yun ganun, para kahit pa paano may lamang kami pa uwi. Sir, kung mapapababa pa natin, wala nang problema kung makakuha kami 1,000 sa tao, kasi hindi siya makapasok ngayon, pinagano ka lang. Di ba yung hindi close na usapan? Ano ba yan? Niya sa reimburse niya sa kumpanya? Shoulder. Pero kapag second hand lang, largabyado ng tao kasi alam din namin yung hirap. Ito at nakikipag-areglo na nga lang yung driver ko. At habang nag-uusap sila kung anong pagkakasunduan nilang presyo, bigla may nag-chat sa akin, isa sa mga solid natin taga-subaybay, at bigla na lang nagpadala siya ng pang-almusal namin dalawa ng driver ko. Wala sa kay Karisa daw. Magkano to? Bayad na daw yan siya. Wait na. Thank you, maraming salamat. At habang nakikipag-usap pa yung aking driver, hindi ko na talaga mapigilan mag-almusal, lalong lalo na kapag ganitong libre. Maya pa, nagkasundo na rin sila at nagkabayaran. Okay na? Okay.
ganitong pangyayari mga mapapatunayan na legit yung isang driver na kapag alam niya yung kanyang responsibilidad kapag ka nasa Manibela. At habang nagkikwentuhan nga kami pa uwi, sabi na siya na hindi na kami babalik. Ano yan eh? Sinyalis. Sinyalis, wag mong ituloy. Ano tayo sumunod? Iba na yun. Wala namang problema. Okay lang ha? Okay lang yan. At habang malapit na nga kami sa terminal, sabi ko sa kanya kainin niya yung kanyang almusal. At sobrang natuwa din naman yung aking driver at na-appreciate niya yung ganitong bagay. Hindi talaga mas malasa, totoo yun. Bukod sa masarap, mas malasa pa. Ang bait naman nun, binigyan tayong food. Shoutout mo. Na-shoutout ka na. Nakapasok na nga pala kami dito sa Grahe at nagpa-diesel na rin kami para hindi maubusan ng pondo yung aming unit. So ayan, nag-Grahe na kami kasi medyo hindi maganda yung senyalis eh. Parang yun na yung pinakang senyalis. Nagpasya na lang yung driver ko na hindi na lang kami tumuloy ng biyahe. Tama na isang ikot. Kailangan muna mag-refresh. Marami pa naman bukas eh. So ganun lang, Grahe tayo. At okay lang naman sa akin kasi naunawaan ko na may mga ganung bagay. Shoutout nga pala kila sir sa mapayapang arigluhan at pakikipag-usap. Shoutout din kay Balajay Arbin, kay Vincent Paday, shoutout. At shoutout din kay sir na nakakakilala sa atin na nag-a-apply bilang driver ng Santa. Shoutout din kay Bossing na nag-deliver sa amin ng pagkain. At syempre shoutout din kay Ma'am Carisa na nagpa-deliver ng aming maalmusal. Maraming salamat po sa inyong pagmamalasakit at God bless. Shoutout na din kay John Michael Landicho. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nga pala, isa sugala i-promote ko lang tong Excite Clothing. Kung gusto niyo ng quality design, print at materials, ito na mismo ang hinahanap nyo. Visit nyo lang yung kanilang page na Excite Clothing. At meron nga pala silang bagong limited edition ngayon. Grab yours now. Bigay ko yung link sa comment section.